Isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat ngayon, mga kapatid. Narito na naman po tayo para magbigay ng isang napakagandang mensahe na siyang magpapayabong ng ating pananampalataya sa Panginoon na naukol po para sa ating kaligtasan. Ano po? Yes po, at ngayon, ito po ang ating topic. Yan. Love the Lord or Anathema Maranatha. Yan po yung ating PowerPoint. Ano po? Ngayon, ihanda po natin ang ating sarili dahil ito pong topic na ito ay kung hindi nyo po nasubaybayan yung last week kong na sermon, hindi nyo ito maintindihan. Kaya bago nyo po ito pakinggan, dapat meron kayong background doon sa nakaraang Sunday preaching ko po. At para maunawaan nyo ito mabuti, ibalikan nyo po yun. Kung gusto nyo, inyo na rin ito pakinggan ngayon. Tapos, balikan nyo yun, maiintindihan nyo kung ano ang sinasabi ko about this topic. Opo. Yan po, mag-ukol po tayo ng isang maikling panalangin. O Apo, Amang Diyos, maraming salamat pong muli sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso para maunawaan po namin ang mga mensaheng ito na ito pala'y napaka-importante sa aming kaligtasan. Kaya Panginoon, nandiyan ka, ikaw ang gumagabay sa amin at nagbibigay sa amin ng katalinuhan. Maraming salamat sa umagang ito, sa pagpapala mo sa umagang ito. Yes, sa pagpapanatili mo ng aming kalakasan, katalinuhan, proteksyon. Binibigyan mo kami ng proteksyon. Kaya Lord, marami pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang topic pong ito ay hindi mahirap unawain kung naiintindihan nyo yung method ng rightly dividing na siyang ibinigay ko nung last Sunday, yung topic ko doon about yung knowledge sa wisdom ng karunungan po natin ay binigay ko nung last Sunday. So balikan nyo po yun at para inyo pong maunawaan. Tulad ng sinabi ko, dapat marunong kayong mag-rightly divide. Kung gusto mong maintindihan ang verse na ito, 1 Corinthians 16:22, dapat meron kayong genuine access sa Holy Spirit. Para magkameron ng access, aralin mo ang Ebanghelyo ni Pablo. Paul Epistles. Pag-aralan nyo po yun, simula sa Romans hanggang Pilipon, 13 books po yun, 13 letters of Paul na isinama po sa aklat ng Biblia. Pag naintindihan mo ang mystery ni Kristo, maintindihan mo ito. Kasi kung sasabihin ko na mahal mo ba ang Panginoon? Siyempre, of course, marami magsasabing, yes, mahal ko po ang Panginoon. Kahit anong denomination, mahal nila ang Panginoon at yan ay hindi may ipagkakaila. Talagang mahal nila ang Panginoon. At magkakatalo lang kayo, magkakadebate lang kayo. Kaya dapat paunawa mo muna sa Kanya na meron siyang access ng Holy Spirit. At para meron ng access sa Holy Spirit, tulad ng sinabi ko, aralin mo yung 13 books ni Paul na inilagay sa Bible.
Yung iba, ay nag-aaral naman po ako Nag-aaral naman po ako ng verse ni Paul. Kaya nga lang, yung kanila ay mix-mix. Kaya hindi din nila maintindihan yun. Kaya doon natin ibabalik na sabihin sa kanila na aralin nyo yung rightly dividing the Word of God. Ito po'y hindi bagong religion, ito po'y hindi bagong denomination, kundi ito ay isang method ng pag-handle, ng pag-aaral sa salita ng Diyos. At kapag yun ay naaral nyo ng ganon, na-handle nyo yung salita ng Diyos sa tamang posisyon, doon nyo lamang maiintindihan yung mga ganitong mga topic. Sasabihin nyo, napakalalim naman ang topic niya, very deep naman. Hindi namin maintindihan. Yan ay sa mga magagaling lang na dapat nyo ituro. No. Malaking big no. Ito po'y para sa lahat. Kay maikli yung iyong pangunawa sa Bible, kay malaki yung pangunawa mo sa Bible. Dapat ito po'y para sa lahat. At para nga, yung tulad na sinabi ko sa inyo, kahit na ang pag-uusapan natin ay mga professional, yung mga nakatapos ng 4 na taong kurso, naging professional sila, hindi din nila ito maintindihan. Hanggat hindi nila naunawaan yung rightly dividing the word of God. Yun po ay may verse, hindi po yung haka-haka lamang at hindi po yung galing lamang sa aking sarili, kundi galing mismo po sa Bible. Meron po yung verse 2 Timothy 2:15. Basahin natin yung 2 Timothy 2:15. Second Timothy 2:15. Ang sabi po dito sa Tagalog, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kailangan, alam nyo, rightly divide. Sa English, basahin natin sa English, kaya merong rightly dividing, rightly division, rightly divided. Tingnan nyo sa English, sa King James Version, sabi dito sa King James Version, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Dapat hindi nahihiya, hindi mo kinahihiya ang salita ng Diyos. Rightly dividing the word of God. Yan po ang ibig sabihin sa ating Biblia, sa banal na kasulatan. Sige, pagpatuloy po natin. So, doon sa sinabi ko sa kanina, dapat magkameron kayo ng access sa Holy Spirit. Paano kayo magkakameron ng access? Aralin nyo uulitin ko yung Paul Gospel, yung 13 na kanyang aklat. Pag naintindihan mo ang mystery ni Kristo, kasi naroon nakapaloob doon sa 13 aklat na yun. Basahin nyo lahat, aralin nyo. Pag naintindihan nyo yung mystery ni Kristo, yun, meron ka na. Meron ka ng access sa Holy Spirit. Malalaman mo na yung tungkol sa rightly dividing the Word of God. At pag dumating tayo sa ganitong topic, maintindihan mo mabuti yung kung paano mo mamahalin si Kristo. Napakaganda. Ano ang sinabi ng ating Apostol Pablo doon sa Ephesians 3, chapter 3, verse 3 to 4? Ano sabi niya? Ang sabi niya dito, na sa pamamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga. Ito yung mystery na binabanggit ko, yung mystery ni Kristo. Gaya ng nauna kong isinulat sa iilang mga salita, sa inyong pagbasa nito ay maunawa ninyo ang aking pagkakaunawa sa hiwaga ni Kristo, mystery of Christ. Kaya wala akong ginagawa sa aking buhay, pag meron akong vacant time, basa ako ng basa sa sulat ni Pablo. At huwag nyo rin sabihin na ang mahal ko lamang ay sulat ni Pablo. Mahal ko rin ang ibang sulat. Mahal ko rin ang Old Testament. Mahal ko rin ang Synoptic Gospel.
at yung darating pa na mangyayari tulad ng sinasabi sa Hebrew, sa sa hanggang Revelation, Hebrew going to Revelation. Binabasa ko rin po 'yan. Paano ko ito ginagamit? Dapat marunong kang isaayos ang salita ng Diyos. Kung tatanungin nyo, Manong, paano nyo ginagamit yung salita ng Diyos na inaaral nyo sa Biblia? Winawasto ko. Ang Old Testament, ang Synoptic Gospel, at saka yung Hebrew to Revelation, outside doon sa letter ni Paul, ginagamit ko yung reference. Kapag gumamit ako ng topic doon sa sulat ni Pablo, ginagamit ko yung reference para sa edification doon sa aking topic from Pauline Doctrine. Yun po ang ginagawa ko. Lahat po ng nakalagay sa Biblia ay banal na kasulatan. Galing po yan sa Diyos. Yung una, ginagamit ng Diyos ang mga prophets para ipahayag ang kanyang salita. Pero dito kay Pablo, mismo sa kanya, face to face, na ibinigay ng ating risen Lord Jesus Christ. Wala na siya dito sa lupa, nasa langit na. Pero kinausap niya si Pablo. Kinausap niya, alive si Pablo. Dinala niya sa third heaven si Pablo. At doon niya pinagtapat. Ganito ang gawin, Pablo. Pagkakatiwala ko sa iyo itong salitang ito, ganito, ipahayag mo ito sa tao. Kaya, ang hirap ng naging papel ni Pablo dahil si Pablo ay isang Pariseo, bihasa doon sa law, sa batas, doon sa kautusan na ibinigay ng Diyos. Yung binigay niya kay Moses, master yan ni Pablo. Siya ay isang Pariseo at ang kanyang amay Pariseo at siya ay dinala ng kanyang ama doon sa pinakamagaling na instructor ng law kay Gamaliel. Kaya siya ay lumaki at hasa sa salita na batas ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kaya ang hirap ng kanyang papel dahil kailangan siyang magbigay ng mensahe, kailangan niya magpahayag ng salita ng Diyos, pero based doon sa revelation ng ating Lord Jesus Christ. Kaya nga natatakot nanginginig. Sinabi niya yun sa kanyang sulat. Dahil ayaw niyang magkamali. Ayaw niyang gawing mix-mix yung kanyang turo. Kailangan straight siya kung ano yung mga binigay ng Diyos sa kanya, ng ating risen Lord Jesus Christ, yun ang kanyang sasabihin para sa ikaliligtas ng marami, sa ikaliligtas ng tao. Sige, mag-umpisa tayo, yun nga, tulad ng sinabi ko, mga kapatid sa iglesia, uulitin ko sa mga church family, sa dispensation ito ng biyaya na ipinahayag kay Pablo, ito na yun, itong kasalukuyan, ito na yung panahon na kung saan dapat natin itong yakapin, itong aral ni Pablo, dahil matatapos ito. Pagkatapos ng rapture, ibabalik uli yung katuruan sa mga Israel. Yun yung law, yung batas. Yun ay ibabalik uli. Sa pag-itan ng pagiging kabilang sa body of Christ, kasi itong turo lang ni Pablo, ito lamang ang nagtuturo na yung mga mananampalataya ngayon ay member ng body of Christ. Walang ibang denomination. Walang sinabing, ikaw ay Protestante, ikaw ay Katoliko, ikaw ay Iglesia ni Cristo, ikaw ay saksi. Wala pong sinabing gayon sa Biblia. Sa sulat ni Pablo, ang sinabi ay ikaw ay membro ng body of Christ. Itong sulat na ito, itong dispensation of grace of God, ito ay ang pagwawasto sa pag-itan ng pagiging kabilang sa body of Christ at pagharap sa banal na pagtanggi. Kapag ito'y tinanggihan mo, ang sinunod mo yung iyong denomination, ibig sabihin, tinatanggihan mo ito. Kaya doon ka haharap. Pero ang ating topic, nakapokus tayo dito sa 1 Corinthians 16:22. Itong love the Lord or anathema
Maranatha. Yan. Love the Lord or anathema, Maranatha. Kaya sundan nyo ako mabuti para maintindihan nyo ito. No? At at tulad ng sinabi ko kanina, yung ating verse content, yan, tingnan nyo, makikita nyo dito sa baba, yan. Alisin muna natin itong ating page dito, yan. Yan, sabi dito, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, Maranatha. Yung word na anathema, Maranatha, yan po ay Greek word na siya nating pag-aaralin ngayon at siya kong ibibigay sa inyo. Ano po? Yan, yan yung ating verse. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, Maranatha. Yan, Ang binanggit po ditong love ha, yung binanggit po ditong love ay marami pong ibig sabihin sa salitang Grego. Pero sa English, iisa lang ang salita yung love. Merong iba't ibang klase na salita sa English, katulad nito, agape. Yan, unconditional sacrificial love, God's love for humanity, Christian charity. Pero tayo ay nasa verse ito, tulad ng ng binanggit ko kanina, yung Pelio. Yan, Pelia yan dyan, Ito yung loyalty, companionship, mutual respect. Ilan yung meaning ng love sa iba't ibang uri ng love sa Greek. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan, nariyan yung mania, obsesses, possessive love, jealousy, unhealthy attachment. Yan, Pero ang ginamit dito sa verse na ito, 1 Corinthians 16:22, ay yung pong ito po, Pelio. Ayan, Pelio sa pag binanggit sa sa Greek, Philly, ganyan. Yan, napakalinaw ha, tinuturo ko sa inyo mabuti para maintindihan nyo yung topic natin. Iniisa-isa ko. Yan, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, Maranatha. Yung anathema means a curse, devoted to destruction. Pupunta ka sa destruction. Wala kang mapapala sa kaligtasan. Ito naman, itong verb na phile sa English, yung sa Greek, phile ang kanilang bigkas, phileo naman sa English. Ito naman yung meaning to love with affection. Yan po. At yan ang ginamit na word na love doon sa sulat ni Pablo na nakatala doon sa 1 Corinthians 16:22. Yan. Para hindi kayo malito. I-take note niyan, i-screenshot nyo. Balik-balikan nyo lang. Yan. Yan, Paul closes his letter to Carnal Corinth with this thunderbolt. Yan. Isinara ni Pablo o kaya binigay o kaya tinapos niya yung chapter na yun. Tinapos niya yung chapter na yun na nakatala na ang ginawa niya sa kanyang sulat ay ito ay para sa sulat niya ay sa mga taga-Korinto, yung mga karnal. Karnal ito, yung mga karnal na binigyan niya ng matalim na saloobin para maintindihan niya mabuti yung sulat niya. Matalim ang ginamit niya dito, thunderbolt, ibig sabihin matalim.
Yan o. Yan o. Binanggit dito yung Peleo. Yan o. Affectionate, heartfelt attachment like a brother's warm embrace, not cold head knowledge. Ito nga yung anathema, yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito yung verb na ginamit. Tapos ito naman yung doon sa pangwakas ng sentence doon sa verse na yon. Anathema, a curse, cut off, wala kang pag-asa doon, aalisin ka. Fool's term for gospel enemies. Basahin niyo yung Galatians 1:8-9. Yan o. Tapos yan, Maranatha, the Lord comes, a rapture cry summoning Christ's judgment or on pretenders in the body. Yan o. Sige, isa-isahin natin. Unahin natin yung Peleo. Ito, mapagmahal, pusong antas na magkasama. Tulad ng mainit na yakap ng magkakapatid, hindi lang basta alam o kabisado. Kailangan galing ito sa puso. Hindi yung ang tawag doon, plastic. Yung nagpa-plastikan kayo, nagyayakapan kayo, nagbebeso-beso, pero galit ako dito sa babae ito. Kailangan galing sa puso. May init ba? May init yung pagmamahal mo. Tapat ka, loyal ka doon sa ginagawa mo. Galing sa puso mo yung ginagawa mo. Yan o. Ang Peleo ay isang salitang Grego sa Biblia na katulad ng kanina binanggit ko na tumutukoy dun sa malasakit na pagmamahal na puno ng init at galing sa puso. Ito hindi lamang simpleng pagkilala sa isip tulad ng alam mo lang. Ito ay talagang tunay, genuine, kundi isang tunay na pagmamahal na parang mainit na yakap ng kapatid. Ano ang Peleo? Pagmamahal ng malapit sa magkakaibigan. Pagmamahal ng magkakapatid, matalik na kaibigan o kapamilya, puno ng pagtitiwala at pag-aalaga. Hindi ito malamig, kundi may tunay na pagmamalasakit at pag-ibig na nagmumula sa puso. Halimbawa, sa Biblia kapag sinasabi ng Diyos na mahal kita, sa parang ito parang sinasabi niya, pinapahalagan kita tulad ng tunay na kaibigan o kapatid. Ganyan pong ibig sabihin ng Peleo. Bakit mahalaga para sa grace believer? Yan ang tanong. Bakit mahalaga itong Peleo, itong word na Peleo na ginamit sa Greek sa mga magkakapatid sa grace believer, sa ating mga grace believer, sa mga naniniwala sa biyaya ng Diyos? Ang Peleo ay dapat nang ipakita natin kay Kristo sa pamamagitan ng ipapakita na ito na itong Peleo na ito, itong action na ito, kasi verb ito, itong action na ito, kailangan maipakita natin sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanyang salita. Pag-ibig sa kanyang salita. Ipapakita natin ito sa Panginoong Jesucristo na focus tayo doon sa kanyang salita. Kaninong salita yun? Isamantalang sasabihin ng iba, mahal ko naman ang Panginoong Jesucristo Lalo na doon sa Earthly Christ Ministry, doon sa Synoptic Gospel from Matthew hanggang kay John. Doon ay nagpapahayag din kung paano din mamahalin ang Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay pa. Pero yun ay itinuturo sa mga Israelita, hindi dito sa body of Christ. Kaya kailangan meron distinction. Meron distinction yung inyong pagmamahal sa Panginoon. Meron pagkakaiba. Kung paano siya minahal ng mga genuine na Israelita, yung kanyang mga kapanalig, at kung paano din siya minamahal ng mga believers na member ng body of Christ. Kailangan may distinction, mga kapatid, para maunawaan nyo mabuti. Sa madaling salita, ang Peleo ay pagmamahal na tunay, mainit at pagkakapatiran. Hindi lamang sa salita, kundi gawa ng puso para kay Kristo sa ilalim ng biyaya. Kasi nagtuturo ngayon si Kristo sa ilalim ng kanyang dispensation, sa dispensation of the grace of God, na kanyang ipinahayag lamang kay Pablo. Hindi niya ipinahayag doon sa 12 apostoles. Sa ating apostol lang, kay Apostol Pablo lang niya ipinahayag. Meron distinction.
Yan. Punta na tayo dito sa anathema. Ano ang anathema? Sinumpa. Ibig sabihin sa Tagalog, sinumpa. Inalis, pinutol. Ito'y term na ginagamit ni Pablo sa mga kaaway ng Ebanghelyo. Oh. Sa kaaway ng Ebanghelyo, paano kaya yung kaaway ng Ebanghelyo? Yan meron dito verse kung paano natin malalaman yung kaaway ng Ebanghelyo. Basahin natin yung Galatians 1:8-9. Yan. Galatians 1:8-9. Dito sa Galatians 1:8-9, malalaman natin kung sino yung kaaway ng Ebanghelyo ni Pablo. Sabi dito sa verse 8, Galatians 1:8, sabi dito, sa Tagalog na lang para tayo madali, Subalit kahit kami, ibig sabihin, ang nagasalita nito si Pablo, siya at saka yung kanyang grupo. At kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa dito sa aming ipinapangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Kapag ka mayroong isang pastor, kapag ka mayroong isang ministro, kapag ka mayroong isang pare, lahat na ng leader na tumatayo sa unahan ng pulpito, kapag kami nagsalita na naiiba doon sa pinapahayag ni Pablo sa panahong ito, ay pakasumpay, hayaang masumpa siya. Meron nyo yan? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sa mga kapatid ko mga kapastoran, malaki ang inyong pananagutan sa Diyos. Take note, itanim nyo ito sa inyong puso. Put it in your heart, in your thought, mga pastor, mga leader ng kung anong denomination. Itanim nyo dito yung sinasabi po ni Pablo according from his gospel. Kung ikaw ay nagtuturo ng ebanghelyo sa harapan ng iyong kongregasyon na hindi katulad ng itinuturo niya, ay hayaan kang masumpa. Ibig sabihin, wala kang puwang sa kaligtasang ibinibigay ngayon ng Diyos. Meron pang isang verse na ibibigay ko sa inyo na napakaganda rin. Ito. Ito. 1 Timothy 4:16. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Ito hindi ko makakalimutan, pero mahina lang ang aking memorya, kaya ako gumagamit ng outline sa aking preaching. Ito, sabi dito, ingatan mong iyong sarili. 1 Timothy 4:16. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Ano ibig sabihin sa mga bagay na ito? Yung kanyang itinuturong ebanghelyo. Sapagkat sa paggawa nito, ay maliligtas mo ang iyong sarili. Maililigtas mo yung sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Kaya yan ang pananagutan ng mga pastor. Tandaan niyo po yung sinasabi ko. Yan. At ano naman yung Maranatha? Uy, nawala na yan. Ito yung Maranatha. Sabi dito, ito'y praise parang praising ito. Dumarating ang Panginoon. Dumarating na raw ang Panginoon. Ito yun na yun sa rapture. Sa rapture na ito. Mangyayari na ito sa rapture. Kung paano niya kukuhanin yung member ng body of Christ sa rapture. Sigaw ito ng rapture. Humihiling ng paghusga ni Kristo sa mga peking miyembro ng katawan ni Kristo. Huhusgahan din niya
Di dumating to tayo doon sa mga anathema, yung mga hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ito naman, doon naman sa mga nakakaunawa ngayon ng dispensation of grace. Ito yung mga nakakaunawa pero peke. Kaya mayroong bema judgment. Huhusgahan yun, i-judges yun. Sa English, a rapture Christ, summoning Christ judgment on pretenders in the body of Christ. Oh, dalawa eh. Yung una, yung maranatha, talagang wala kang pag-asa doon. Dahil hindi mo pinag-uukulan o binibigyan ng pansin, hindi mo sinasa puso yung mga sinasabi ni Pablo, hindi mo alam i-distinct yung para sa iyo at saka yung para sa akin. Last Sunday, binanggit ko yung pinakamalinaw na illustration. Halimbawa ako, ang ating Panginoong Jesucristo. Magbibigay ako ng gamot sa mga taong may sakit. Halimbawa, yung taong may sakit, ang sakit niya ay LBM, ang ibibigay ko ay paracetamol, gagaling ba siya? Dapat ang ibibigay dyan, Dianabs. Lahat ng sinasabi kong illustration nito, naiintindihan ito ng mga Pilipino sa salitang Tagalog. Dianabs, at saka yung may sakit na LBM, at saka yung paracetamol. Kung bibigyan mo ng paracetamol, gagaling ba siya? Ganun ang ibig kong sabihin sa pagdidistinct ng Panginoon. Bakit ito ginawa ng Panginoon? Ano kaya ang una ninyong papasok sa inyong isipan? Bakit mayroong distinction? Dahil napakatindi, napakagaling ng kaaway. Ang kaaway ang maglilito sa inyo. Ang kaaway ang maglalagay sa inyo ng tabing sa inyong mga mukha. Para hindi nyo maintindihan yung salita ng Diyos. Ito, uulitin ko na naman ito Para sa ikaw, unawa ng marami, uulitin ko na naman ito. 2 Corinthians. Punta ulit tayo sa 2 Corinthians. Yan. Ito ang gawa ng kaaway. Kaya sinabi ko kanina, ginamit ko yung salitang kaaway. Sabi dun sa 2 Corinthians 4:3, at kahit ang aming ebanghelyo, my gospel, ito yung gospel ni Pablo. Ano bang gospel ni Pablo? Yung binanggit ko, 13 books. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatakluban pa. Tinatakluban kasi ng kaaway Ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ibig sabihin, yung mga Ibig sabihin ito'y natataklubungan lang doon sa mga lost, yung mga hindi ligtas. Birmo, ang sakit nito. Sasabihin ba, ako naman ipalasim ba? Ako naman reliyosong tao. Bakit hindi ako maliligtas? Kaya nga tinataklubungan kayo ng kaaway, ng diablo. Kaya kailangan alamin nyo yung distinction. Binigay ko na yung illustration kanina tungkol sa gamot. Tingnan nyo, yung por. Ito yung por. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino ang Diyos ng sanlibutan ito? Ang mga diablo, ang kaaway. Binulag nila ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Mananampalataya naman ako Sasabihin ng iba, may distinction nga kung sino yung mananampalataya ngayon upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo yung larawan ng Diyos, tinataklubungan ng kaaway yung liwanag. Ano yung liwanag na yun? Ito yung salita na ibinigay ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul. Kaya, mga kapatid, lagi kong inuulit-ulit ito. Intindihin nyo mabuti pagka meron kayo ng distinction. Para sa ganun, maintindihan nyo at maunawaan ninyo. Sige, tuloy-ulit tayo. Yan.
Who faces anathema? Ito na yun eh. Ayan. Who faces anathema? Tingnan nyo mabuti oh. Narito yung mga carnal professor, yung mga doctrinal rebels, cold orthodox. Ito yung mga cold orthodox. Ito na ngayon naririto. Pag ito yung inyong tining na mabuti at hindi nyo naiintindihan, yung sinasabi kong rightly dividing the word of God, ito yung method ng pag-unawa, ng pagwawasto ng salita ng Diyos. Sasabihin nyo sa akin, itong mga taong ito'y banal. Sapagkat nag-aaral sila ng salita ng Diyos, gumagamit sila sa salita ng Diyos, pero hindi nyo alam sa kabila noon, meron silang sariling motibo, meron silang selfish ambition. Sa kabilang dako, hindi ito yung tunay na scripture na dapat ibigay sa tao para maligtas. At sa kabilang dako, ito'y tradition na lamang. Tradition na lamang. Ito yung sinasabi ko, hindi ito yung dapat na scripture na ibibigay sa tao. Pero mix nga, halo-halo, pero galing din sa Biblia. Sasabihin niyo, mabuti naman, galing naman sa salita ng Diyos. Kaya nga, dapat may distinction. Mayroong rules, mayroong panuntunang ibinibigay ang Diyos para ito yung tamang gagawin mo para ikaw maligtas. O ito naman yung iba na mga leader na mayroon silang selfish ambition. O, makasarili sila. Yan o. Makasarili sila. Sino ba nga, hindi na ako babanggit ng pangalan, sino ba yung mga makasarili? Yung mga milyonaryo, nagiging mga milyonaryo. Tingnan nyo yung mga centralized, yung mga leader nila, sobrang yayaman. Pag-aralan nyo yan, hindi ko na ipapaliwanag. Itanim nyo sa inyong isipan. Pero humanap kayo ng mga grace believer kung sino ang mga yung iba rin meron din eh. Kaunti. Yung may mga wag na ako magbanggit. Basta intindihin nyo na lamang yung sinasabi ko. Bihira. Pero ang dami. Meron pa nga nag-aari ng yate. Meron mga sariling eroplano. Kanilang mga anak pinag-aaral doon sa mga prestihiyosong mga eskwelahan. May allowance na malalaki. Lalaki ng mga tuition fee. Kaya ba yan ng pangkaraniwan na leader? Yan ang ibig kong sabihin. Sige, ating tingnan mabuti. Who faces anathema? Carnal professor, rejecting full gospel, they heard na, but cling to circumcision pa rin, doon pa rin sa batas. Galatians 2:4. May mga verse tayo dyan. Yung mga doctrinal rebels, despising mystery truth, yung mga cold orthodox, right words, wrong heart. Pero, ibang puso, punta tayo doon sa mga carnal professor. Yung mga carnal professors, yung makalaman na nagpapanggap, ibalik natin doon sa picture para yan, ito. Yung mga carnal professor, ito yung lovers of the world. Word hindi word. Word, may L. Ito yung makalaman na nagpapanggap na tumatanggi sa ebanghelyo ni Pablo. Hindi rin naman natin masasabing tumatanggi dahil dumadako rin sila doon sa topic na itinuturo ni Pablo, pero mayroong pagka carnally minded na ito ay dapat kong ibigay sa mga tao. Maya-maya magkano na naman ang aking love gift, maya-maya meron na naman akong magagamit doon sa aking bisyo, ganyan. Ganyan ang ibig sabihin ng karnal. Ang sinusunod nila yung sarili, wala siyang love sa kapwa, makasarili siya. Gumagamit siya ng mga pamamaraan para magkapera, para magoyo niya yung mga member. Siyempre, yung mga member, alam nyo, pagka lalo na kung yung lumakas yung kanilang emosyon, nabibless sila. Emotion lang yun eh. Nabibless sila, yung pastor doon, siya pupukpukin ng gusto.
Kapag nakuha na niya yung trust, yung puso niya, babanatan siya. Ganito, ganito, ganito para magkapera. Kahit sa tithes, merong namumersa ng tithes. Merong nagsasabi na bukod sa tithes, meron pa kayong pledges. Biro niyo yun. Naghihirap yung member. Bibigyan mo ng mga pledges. Siyempre, mapapahiya yan. Yung mga member na yan dahil dala ng kanilang emosyon na akala nila na bibless sila sa mga ganung bagay, talagang mangungutang sila. Gagawa sila ng paraan maibigay sa pastor mga pledges. Masakit po yun. Yan. Dito naman sa mga doctrinal rebels, ito yung dinidespise nila yung mystery truth. Fighting Pauline grace. No signs, no kingdom now. Tapos, shows heart hatred for Christ. Yan. O, ano naman yung mga cold orthodox? Ito masakit itong pakinggan dahil ako galing din dito. Pero hindi natin pwedeng i-escape, hindi tayo pwede mag-jump dahil kailangan ito marinig ng tao. Kailangan maging neutral tayo. Hindi tayo bias. Kahit nasabihin ko masakit ito dahil ito rin yung pinanggalingan ko, dapat din nating ituro. Ito yung right words, wrong heart. No delight in Christ crucified. Hindi sila masyadong nakapokus doon sa crucifixion ni Christ. Nagtuturo din sila ng crucifixions pero hindi malalim at hindi wala sa puso. Galing lamang sa katalinuhan ng tao, hindi doon sa katalinuhan ng Bible, ng Diyos, ng salita ng Diyos, hindi galing mismo doon. Kasi minsan nagsalita rin si Pablo Anong sabi ni Pablo? Teka, ako kasi mahina po sa yan sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 2:4, tandaan niyo po ito, isulat niyo, take note. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng pang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa papamamalas ng espiritu at ng kapangyarihan. Ano sabi sa English? In my speech and my preaching was not with enticing words of man's. Hindi ito yung man's wisdom. But in demonstration of the Spirit and of power. Yan po. Kaya, hindi po gumagamit si Pablo ng kung gagamit siya, di mas lalo siyang mas magaling kaysa sa atin dahil hasasa sa batas ng Diyos Pero hindi niya ginagamit yung batas, yung kautusan ng Diyos. Yung 10 utos ng Diyos na ginagamit ng mga Katoliko, hindi niya ginagamit. Ang ginagamit niya ay kung ano yung inireveal sa kanya ng risen Lord Jesus Christ. Alam niyo sa ibang mga theologians, magbasa kayo ng mga comments dito sa Google. Mayroon pa nga nagsasabing sinungaling si Pablo. At kapag yun ay nagkatotoo, mga kapatid, sabihin natin na tama sila. Kapag yun ay nagkatotoo, kami na ang kawawang nilalang. Kaming nagsasabing kami ay member ng body of Christ. Kami ng kawawang nilalang kung si Pablo ay sinungaling. Kapag si Pablo ay naging sinungaling din ang Panginoon, Jesucristo. Dahil lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat ipahayag niya sa tao, ay ipinagkatiwala niya kay Pablo. At si Pablo naman ang nagpapaliwanag sa atin. Yan. Measuring filial love and grace. Yan. Kailangan nating ma-measure yan. Kailangan masukat natin yan.
Yan. Paul defined it through his epistle, our rule for this age. Ito yung panuntunan natin sa panahong ito. Yan o. Gospel embrace. Sabi dito pagyakap sa ebanghelyo, maniwala sa ginagawa ni Kristo sa krus lamang. Doon lamang tayo maniniwala. Doon natin i-embrace, doon natin ilalagak ang ating pananampalataya. Kumbaga sa bangko, doon lang natin i-deposit sa tamang bangko na paglalagakan natin na yung gusto natin. At ang tama na natin ilalagak, yun lang natin pananampalataya doon. Ilalagak natin doon sa tama. Pagyakap sa ebanghelyo. Kailangan tama yung ebanghelyo, yung in-illustrate ko kanina, yung bangko ay parang yung gospel. Ilalagak lang natin yung ating pananampalataya doon sa right gospel, doon sa right bank. Yung ating money, doon lang natin ilalagak. Meron po itong verse. Ano pa yung verse nito? 1 Corinthians 15:1-4. Basahin nyo na lang po. Galatians 11:12. Ang pagtanggi kay Pablo, pagkainis sa Panginoon sa kanyang pinahayag. Pag tinanggihan mo si Pablo, o kaya kahit na ginagamit mo yung salita ni Pablo, pero mix nga yung sinasabi ko, itinuturo mo din para sa kaligtasan ng iyong kongregasyon ay yung synoptic gospel, yung turo ni Matthew, hindi yung para sa body of Christ. Yun ang ibig sabihin. Na nire-reject mo si Paul. Kaya, nagsuwana ka, tumama ka kung ang naipreach mo nung araw na yon ay yung sulat ni Pablo. Pero sa susunod na linggo, kung hindi mo naman ipipreach, mali ka naman. Kaya yung puso mo, hindi nakalagak doon sa tunay na salita ng Diyos. Yun ang panuntunan na sinasabi ko. Kailangan istrikto yung sarili nyo, yung inyong puso at isipan istrikto doon sa panuntunan, doon sa sulat ni Pablo na revelasyon ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin, body of Christ. Dapat alam mo din yung kinabibilangan mo. Hindi ka nabibilang sa Katoliko, hindi ka nabibilang sa Baptist, hindi ka nabibilang sa Protestant, hindi ka nabibilang sa Iglesia ni Cristo, sa Saksi ni Jehovah, hindi ka nabibilang doon, kundi nabibilang ka bilang body of Christ. Napakaliwanag po, mga kapatid, sa ikaliligtas nyo. Ngayon, pero kung hindi nyo alam at hindi kayo interesado na maligtas, wag nyo na itong aralin. Hindi naman. Puso nyo hindi interesado. Basta nasisiyahan kayo, nabibless kayo doon sa tinuturo sa inyo. Stay there. Mag-stay na lang kayo doon. Ayaw nyo maligtas. Ibinibigay na ng ating Panginoong Hesukristo yung mga panuntunan sa pamamagitan ni Pablo. Kung ayaw nyo, let be it. Go ahead. Doon sa gusto ninyo. Ito, yung grace obedience. Pagsunod sa biyaya. Ano ba yung tinuturo ngayon? Ang itinuturo ngayon para sa ating kaligtasan ay yung biyaya ng Diyos, yung grace. Hindi tayo naligtas dahil sa kautusan ng Diyos, kundi doon sa grace lamang, yung awa at habag lang ng Panginoon na binigay sa atin ng libre. Para hindi tayo magmamalaki, kaya ako naligtas dahil talagang hindi ako gumawa ng kasalanan. Yun isa yung sarili. Pinipilit mo sarili mo wag gumawa ng kasalanan. Hindi ko sinasabing pwede kang gumawa ng kasalanan. Kaya ka hindi makakagawa ng kasalanan dahil nasa sa iyo si Kristo. Yung salita ni Kristo ay hawak mo, ini-embrace mo sa pamamagitan ng pahayag niya kay Pablo. Ini-embrace mo yun, hindi ka gumagamit ng batas, ng kautusan, 10 utos ng Diyos. Ano ba yung 10 utos ng Diyos? Nung araw sa ulo ko yan, pero ngayon di ko na sa ulo. Hindi mo yung ginagamit na panuntunan. Ang ginagamit mong panuntunan ay yung biyaya ng Diyos kasi nasa sa iyo ang banal na Espiritu ni Kristo na siyang humuhubog at nagtuturo sa iyo para ikaw ay maging mabuti. Yung heart affection.
Ito, heart affection, no? Praises grace. Meron tayong mga verse niya, no? Heart affection. Pusong mapagmahal, manabik sa kanyang pagdating. Alam niyo, ating inaasam ngayon ay yung lahat ng mga katuruan ukol sa langit dahil doon tayo pupunta. At manabik tayo sa kanyang pagbabalik. Hindi natin alam kung kailan. Wala nakakabanggit ng anong eksaktong date, kung anong definite date ang pagbalik ng ating Panginoon. Basta ang sinasabi lang na naroroon sa Biblia ay ito po. Bubuksan uli natin ang ating Biblia. Ano po? Yan. Yan, dito po. Yan. Ano sabi sa Tagalog? Romans 11:25. Ito'y sulat din ni Pablo. Napahayag ng ating Panginoon, ng ating risen Lord Jesus Christ. Sabi dito, upang kayo huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid. Nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito. Ito yung mystery ni Kristo. Ang hiwagang ito na ang pagmamatigas ay nangyayari sa isang bahagi ng Israel. Hindi buong Israel ay sumusunod sa Panginoon. Kasi yung iba rin nakakaunawa din ng katuruan. Naiintindihan din nila na kasi dual ang salvation ng Israel eh. Yung kingdom, sa kingdom at saka doon sa grace. Yung iba naniniwala din sa grace, pero sa panahong ito, kahit na ikaw ay Jews o Gentiles, kahit na ikaw ay Israel, ngayon sa panahong ito, kung ikaw ay Hudyo, hindi ka rin maliligtas kung ang yayakapin mo ay batas. Kailangan ang yakapin mo din ay yung biyaya ng Panginoon. Kasi ito yung napapanahon ngayon eh. Ito yung gamot ngayon na ibinibigay ng Diyos. Pagkatapos nito, lilipas ito. Kasi tapos na yung rapture, mararapture na tayo eh. Ibabalik uli yung pagliligtas naman sa Israel. At maliligtas ka lamang doon kung ikaw ay makukonvert, kung aaralin mo rin yung mga tinuturo ng kingdom na ituturo din ng mga Hudyo sa buong mundo. 7 taon yan, haharapin nyo yung galit ng Diyos. Halimbawa, hindi kayo napasama sa rapture, mag-i-stay kayo eh dito. Doon nyo lang malalaman na nagka-rapture na nawala na pala yun si Kuya Donato, si Manong Donato, nawala na. Hindi natin alam kung paano siya nawala. Hindi naman namatay. Hindi naman natin nakitang namatay na ininibig. Basta mawawala lang. Yung mga buhay makakaranas ng ganyang rapture. Pero yung mga matagal ng patay na namatay doon sa paniniwala doon sa mga sinabi ni Pablo, silang uunahin. Bibigyan sila ng bagong katawan. Kami naman mag-change doon sa bagong katawan na sasalubungin naman kami doon sa alapaap sa langit ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi may third heaven eh. Mayroon first heaven. First heaven, ito yung nakikita natin mga alapaap. Second heaven, yung mga planeta. Universe. Yung third heaven, yung abode of God. Yung tinitirhan ng Diyos. Sasalubungin natin sa alapaap ating Panginoon sa Kristo. At kung hindi ako nagkakamali, doon na rin igagawad yung kanyang judgment. Kasi kahit na ikaw ay nakasama sa rapture, meron ka pa rin judgment. Pero hindi naman judgment na dadaling ka sa impyerno. Meron pa rin judgment doon. Yung sinabi ko kanina, yung malalamig, yung mga nagtuturo ng grace, pero meron silang sariling motibo. Wala silang reward. Naroon sila sa langit, pero wala silang reward. May inggit sila doon sa may mga reward. Pero mo, forever na yun. Hindi mo na maibabalik. Masasabi mo na lang sa sarili mo, sana ganito ang ginawa ko noon. Sana kasama ko si ganito. Doon ang kanyang position. Ako, wala akong position. Dito lang ako. Nasa heaven ka nga, pero ganun. Tatalakayan natin yan sa iba. Sa ibang pagkakataon kasi hahaba yung ating Yan yung tinatawag na heart affection doon. At saka kailangan lagi po tayong lagi po tayong lagi po tayong magpapakababa. Wag po tayong magiging prideful na tao.
Yes nga, nasa grace ka, pero prideful ka naman. Meron kang self-esteem, meron kang self-interest. Hindi po yun maganda. Yes, pero ligtas ka. Merong ibang topic tayo dyan. 1 Corinthians 3:15 naman yun. O, hayaan nyo, bibigay ko rin yun. Yan o. Patunay po ito na iniuutos sa Ephesians 6:24 ang biyaya nawa sa lahat na tumatalima sa ating Panginoon sa Kristo sa katapatan, hindi po doon kundi doon sa pelyo. Dito manatili tayo sa ating pelyo, doon sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Pelyo, Greek word ng love. Manatili po tayo doon sa pagmamahal na yun. Para asamin natin yung reward natin sa bandang huli. Yan. Lastly, ito na po yung ating conclusion. Mga kapatid, basahin niyo po yan. Yan po yung aking conclusion. At sinabi ko dito, mga kapatid, ang 1 Corinthians 16:22 ay hindi hatol ng kautusan, kundi babala ng biyaya. Hindi po yan hatol. Sa kapanahunan ni Pablo, ang mga Kristiyanong walang pag-ibig ay hahanapin ang anathema. Ito yung una. Ito talaga yung walang kaligtas, yung makakars yung anathema. Sa Maranatha, suriin ang inyong sarili. 2 Corinthians 13:5. Pakasuriin nyo po ito. Gamitin nyo po itong verse na ito para masuri ninyo inyong sarili. 2 Corinthians 13:5. Ang tunay na membro, ito yun yan o. Examine yourself, yan o. Ang tunay na membro ng body of Christ ay nagniningning sa pag-ibig ng peleo. Yan o. Nag-goglo kayo, nagniningning ito. Ano? Pagmamahal sa namatay at nabuhay na muli na ating Panginoong Jesucristo, dapat mahalin natin. Ganun natin mamahalin. Mahalin natin ang Panginoong Jesucristo, hindi doon sa pagtuturo niya doon sa Matthew, doon sa Luke, doon sa kundi doon sa pagtuturo na galing kay Pablo. Ano ba yung ibig sabihin nun? Parang ang hirap unawaan naman niyan, Manong Donato. Alam nyo, kung mamahalin nyo si Kristo, ayon noon nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa, yung siya'y nangangaral, doon sa, yung pangangaral niya doon sa Sermon of the Mount, ganyan, kung ano-anong mga ginawa niya. At saka noon siya'y ginagawa niyang alak yung tubig, nabighani ka, doon mo siya minahal, makapangyarihan siya, minahal mo siya dahil sa pagpapagaling niya doon sa mga may sakit. Hindi po doon. Mahalin natin si Kristo doon sa turo ng kanyang pagkamatay sa krus. Kung bakit siya namatay sa krus, kaya siya namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Doon natin siya mamahalin, mga kapatid. Intindihin natin mabuti. Kaya nga merong sinasabi ko sa inyo kanina, may method eh. Hindi nyo po yun maintindihan kung wala yung metodo. Ang misteryosong iglesia na ito ay sumusunod sa pamamagitan ng pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang apostol na si Apostol Pablo. Magpapakita rin tayo ng pag-ibig at ng pagtitiwala kay Apostol Pablo sapagkat siya ang ginamit niya. Banal ang lahat ng sinabi ni Matthew, ni Luke, ni Mark at saka ni John. Banal lahat yan. Walang pasubali ako dyan. Walang mintis na banal yan. Pero hindi yan ang nauukol sa atin. Hindi yan ang ating panuntunan. Ang panuntunan natin ay yung mga sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Yan po. Ako, hindi ko na ilagay yung application. Sorry po, hindi ko na ilagay yung application, mga kapatid. Hanggang dito lang tayo sa
Hanggang dito lang tayo sa conclusion. Meron pa po tayong application. Ano po? Ito number 1 po na application natin. Pinapahalagahan mo ba ang mga salita ni Pablo na parang kayamanan? O kinasusukluman mo ba ang sobrang biyaya, magsisi at maniwalang muli? Ito'y makikita natin sa book ng Acts chapter 19 verse 4. Ito yung church guard. Tandaan at iwasan ang mga walang pag-ibig na naghahalo ng turong batas at naghahalo ng turong kaharian ng Diyos, sapagkat yan ay hindi para sa atin kundi para sa Israel sa panahon nung una, hindi sa panahon ito. Kahit ngayon sa Israel, ang dapat ding ituro ay biyaya din. Basahin niyo yung Romans 16:17 at saka 2 Thessalonians 3:6. Pangalagaan ang mga kapulungan, yung assembly. Protect the assembly, yung ating pag-assembly. Kahit na kami kakunti, hindi madami, marami pang mga iba't ibang denomination kaysa sa amin. Kasi dapat lahat katulad namin dahil body of Christ, pero kukunti ang body of Christ. Kaya hindi pa natatapos itong panahon ito hanggang sa umabot na yung hustong bilang ng mga hintil na makakaunawa nito, boom, doon na matatapos. Tapos pangatlo, magsanay sa 1 Corinthians 13 na naayon sa pag-ibig. Meron doon topic na love sa 1 Corinthians 13. Yung topic na yun, yung whole chapter na yun, about love ang pinag-uusapan doon. Ng pag-ibig sa kapwa. At ngayong linggo, kung maririnig mo ito, magpatawad ka sa iyong mga kapatiran. Magbigay, maglingkod sa mga banal. Hayaang dumaloy ang peleo. Ang word na peleo, ito'y pag-ibig, love. At number 4, ay mangaral ng biyaya na patungkol lamang sa krus. Babala sa mga mapagpanggap. Ito yung mga marami ang mapagpanggap din na member ng body of Christ. Mahalin ang Panginoon sa pamamagitan ni Pablo o pakinggan ang anathema sa kanyang pagparito. Hanggang yan na lang po at pagpatuloy po natin tayo mag-aral at makinig ng mensahe ng Diyos. Marami po salamat. Ito po ang aking tayo po'y dumako sa ating closing prayer. Amang Diyos, marami po salamat sa mensaheng ito na pinaunawa mo sa amin. Nakaka-bless po, Panginoon, na maintindihan namin ang mga ganitong mga pahayag, mga ganitong mensahe na galing sa iyo, Panginoon. Lalo niyo po kaming palakasin, i-bless niyo po kami, Panginoon. Huwag niyo po kaming pabayaan na kami ay matalakbungan ng kaaway sa mga mabubuti mong mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, niluluwalhati namin ang iyong banal at dakilang pangalan. At pinapasalamatan namin ang lahat ng biyayang pinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito, sa araw na ito. Yes, Lord God, maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen.